paniniwalaan at panampalatayaan ninyo ang aking salita. Ito'y tunay at tapat sa aking mga anak na sumusunod. Inuuna ba ninyo ako o nadadaig kayo ng sitwasyon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Nilakipan ko ng kapangyarihan ang bawat mananampalataya upang magawa ninyo ang hindi ninyo kayang gawin. Good morning mga kapatid. Ang iglesia natin was founded through revelation by the Holy Spirit through Jesus Christ. At ang mga revelation na yan, ibinigay sa ating apostol. At isa sa revelation na yan, ang giving of the best at wave offering. Ito isang kapahayagan. Wala kang makikitang iglesia na mayroong tipan na ganito na wave offering o giving of the best. Pagkat ito'y kapahayagan eh. Ito'y revelation sapagkat ang pundasyon ni Kristo lagi sa hiwaga sa pamamagitan ng kapahayagan sa mga apostol. Kaya kapag walang apostol ang isang iglesia, paano makapagpapahayag si Kristo? At ang kapahayagan ng Diyos na ibinibigay sa atin yan, may purpose yan eh. Kasi sino yung naniniwala talaga sa apostol? Sino yung naniniwala si Brother Manny Isinugo? Pag pinaniniwalaan mo si Brother Manny Isinugo, paniniwalaan mo yung mga dekretong ibinibigay through Jesus Christ. Isa to sa wave offering. At tinuturuan tayo maging generous giver. Na ibig sabihin, yung pagbibigay ng bukal sa puso. Masaganang pagbibigay, magandang kalooban, masayang kalooban. At yan ang minimisahe sa atin ng Panginoon na maging generous giver tayo. May sinasabi sa Romans 12:8. O ang umaaral ay sa kanya'y pag-aral. Ang namimigay, magbigay na yung may kagandahang loob. Ang magbibigay, maging generous giver. Maganda ang kalooban. Kaya ako sumasampalataya na ang iglesia nito'y naturuan eh. Sapagkat marami ng panahon ng dumaan na ito'y taon-taon natin ginagawa at naiintindihan na natin na ito'y kapahayagan. Ito ang panukat ng Diyos sa atin eh. Gaano ka talaga sumasampalataya? Gaano ka talaga naniniwala? Kasi ang panukat na isusukat ng Diyos sa atin, yung panukat na isinusukat mo. Kaya nga may revelation si Brother Manny nun eh. Pag ikaw lumapit sa Diyos, laging puno ibabalik ng Diyos sa iyo. Ngayon, yung panukat na isinusukat mo. Lumapit ka dito, nagbigay ka ng isang baso. Ibibigay din ng Diyos sa iyo yung puno, isang baso. Lumapit ka, isang timba din. Isang drum. So, ayon sa ating mga puso, kita ng Diyos. Kung sino yung talagang generous giver, wala dito yung halaga. Kung gaano kalaki. Yung pagbibigay mo na magandang kalooban, punong-puno ng pananampalatayang pagbibigay, nagbukas sa puso mo, tinatanggap mo itong revelation na ito, ito'y kapahayagan sa ating apostol, kaya ang pagbibigay mo nasa kagandahang kalooban. Sabi ng Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isinukat, doon kayo muling susukatin. Eh, ang panukat na sinusukat ng Diyos sa atin, yung pananampalataya eh. Gaano ka ba talaga sumasampalataya na si Brother Manny Isinugo? Kaya yung pagbibigay mo sa wave offering, dahil sa pananampalataya, isinugo si Brother Manny, hindi ka nagdududa na ito'y kapahayagan ni Kristo sa kanya. Kaya ibibigay ng Diyos sa atin ang masaganang pagpapalag because of that faith doon sa isinugo. Kaya yung pagbibigay mo, kasi ang pagbibigay ayon din sa ability. Hindi ka naman makapagbibigay ng marami kung konti pera mo, di ba? So yung ability mo pagbibigay, yun ang sinusukat ng Diyos. Kahit nagaano konti ang pera mo, pero yung pagbibigay mo, very generous eh. Yun ang tinitignan ng Diyos eh, yung balo, yung punubing widow. Kasi sabi ni Kristo, yun ang nagbigay ng masaganang pagbibigay. Kasi yung ibinigay na niya, kusang loob niyang ibinigay, pangangailangan pa niya.
So, ibig sabihin, talagang yung pero kakarampot yun, ha? Kukunti yung perang binigay niyo, gasino na yun. Pero yung pagbibigay nga bukal sa puso, maluwag sa loob, talagang naniniwala siya na pag naghandog siya, naghahandog siya sa Diyos. Kasi yung paghahandog natin dito, sa Diyos tayo naghahandog eh. Yung pag-iikap at paghahandog natin, kay Kristo tayo nagbibigay. Ang tumatanggap lang, yung mga pastor. Pero ang talagang pagbibigay natin sa high priest, sabi sa Hebrews 7:80, doon sa langit may isang nabubuhay na punong saserdote. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi sa pagkasaserdote ni Aaron. Kasi yung descendancy ni Aaron, karnal yun eh. Ayon sa lahi ni Aaron, ito hindi eh. Ang pagkasaserdote ni Kristo, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Nahari ng kapayapaan, hindi alam kung sino mga magulang. Ganon si Jesus Christ, hari ng kapayapaan eh. Kaya yung pagbibigay ni Abraham kay Melchizedek, talagang hindi naman Israel si Abraham. Taga-Teran to eh. So, ibig sabihin, Hentil to eh. Pero nagbigay ng igaputan to. Nung panahon pa na yun kay Melchizedek. So, forever and ever ang pagbibigay ng igaputan to. At itong dekretong ito is forever and ever hanggang sa bumaba ang Panginoong Jesus. At may sinasabi siya sa Matthew 6. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nabuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So yung mga kayamanan dito sa lupa o masamang kayamanang pera, ninanakaw lang yan, pwedeng mawala eh. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naguhukay at hindi nagnanakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman nandoon ang iyong puso. So, ano ba talagang kayamanan sa iyo? Kasi, na-experience naman natin na maging maraming pera, di ba? Masaya tayo, nabibili natin gusto natin. Pero yung talagang nagpapasaya sa iyo. Ano yung nagpapasaya sa iyo? Hindi naman din pera, hindi rin din naman tao, di ba? Diyos lang talaga eh. Yung pananampalataya sa Diyos at yung pagkakilala natin sa Diyos, yun ang nagpapasaya sa atin. Ako, yun ang nagpapasaya sa atin eh. Kasi wala akong kwentang tao eh. Sira na buhay ko eh. Napatunayan ko, walang kakwenta-kwenta buhay. Pero napakahalaga pala ng buhay pag may Diyos ka. Napakasarap pala na makakilala sa Diyos, naintindihan ko na ngayon ang buhay ko. Naunawaan ko na ang buhay ko pala ito. Ito pala yung buhay ko, pastor pala ako. Akala ko hindi, akala ko tambay lang ako sa kalye. Akala ko, ganito lang ako, walang kakwenta-kwentang tao. Ano pala, napakahalaga ko pala sa Diyos. Napakahalaga pala natin sa Diyos. Ngayon lang natin nare-realize, biruin mo, bibigyan ka ng karangalan, putong ng korona ng buhay, kasama ka ni Kristong hahatol sa mga anghel, ang ibibigay na reward sa atin, napakatindi sa langit. Biruin mo yun, dito sa lupa, tinatapak-tapakan tayo, kawawa, inaapi. Inaapi din tayo ng ating mga magulang, mga kapatid sa naman, mga pinsan, kamag-anak, lahat ng tao. Pero napakaganda pala ng pagtingin sa atin ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na manampalatayang lubos. Pagkat yung binigay sa atin ng Diyos ng revelation ay napakalaking kayamanan. Napakalaking kayamanan kasi ang buhay na walang hanggan, yung makilala mo si Kristo, maunawaan si Kristo, maintindihan si Kristo, yun ang ibinigay sa atin, revelation eh. Ang makilala at maunawa, yun ang kayamanan ibinigay sa atin eh. Yung pagkilala sa Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Exodus 25:2, salitain mo sa mga anak ni Israel na siya'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na magganyak ang puso sa kagandahan loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. So sa Israel pa man, sa Old Testament pa man, ang pinihinging paghahandog, talagang generous giving eh. Pusang loob at kagandahan loob na paghahandog. Hindi naman nagbabago yung criteria ng Diyos sa paghahandog. Laging generous giving. Laging magandang kalooban. Niloloob mo talagang ganapin. Sabi niya kay Pilimon sa 14.
Sabi ni Pablo kay Pilimon, yung sariling kalooban na pagpapasya. Sabi niya dito sa 14, dadapat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman, upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan, kundi sa sariling kalooban. Yung kabutihan loob ng pagbibigay na hindi dahil sa batas o dahil sa kailangan, kundi napakabuting kalooban talaga. Puspos na ng pananampalataya at pagtitiwala na si Kristo isinugo si Brother Manny sa atin, nagbigay ng mga dekreto, palatuntunan at ordinansa sa iglesia, sinusunod natin ito hanggang sa pagbaba ni Kristo. Mananatili tayo sa aral ng mga apostol. Sa Acts 2:4, Acts 2:42 pala. At sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol ng tinapay at sa mga pananalangin. So ito ang paghihintay na gagawin ng iglesia. Mananatili tayo sa aral ng apostol sa pagsasama-sama. At ito'y isa sa revelation na pinagsasamahan natin, kaya nakikita ng Diyos na tumutugon tayo sa pananampalataya, sumusunod tayo sa pananampalataya. Sabi ng 1 Chronicles 29:9, kung magkagayoy na galak ang bayan dahil sa sila'y naghandog na kusa. So ito yung kagalakan eh. Ito yung kagalakang ibinibigay ng Diyos sa atin, na masaya tayo kasi nagbibigay tayo ng kusa. Natutugon na natin ang criteria ng pagbibigay. Yung magandang kalooban na binibilang tayo ng Diyos na hindi na masakim. Kasi kailangan ang kasakiman mawala sa atin. Kasi yung kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung mananatili ka sakim, para kang Dead Sea. Alam niyo ba yung Dead Sea? Siya ang pinakamababang parte ng surface of the earth. Kasi yung level ng sea level, 400 meters pa siya below. Siya ang pinakamababa. At ang Dead Sea, sakim yan. Pag umuulan, kinukuha niya lang ang ulan. Hindi niya ibinibigay sa ilog o sa dagat. Lawa lang siya. Salo lang siya ng salo sa pagpapala ng Diyos. Hindi niya ibinibigay. At ang concentration ng pagka-saltiness nito o salinity, 9 times. Kung gaano kaalat ang ocean o ang mga sea, 9 times ang alat nito at walang nabubuhay na isda. At ang mga nakakapaligid dito, puro bato lang. May nabubuhay maliliit na halaman at saka yung mga brine shrimp. Yung tinatawag na sobrang alat na mga hipon. Mga hipon lang ang nabubuhay na dito sa sobrang alat. Very concentrated ito eh. Walang buhay na ibinibigay ito. Kaya kapag ikaw masakim pa, parang Dead Sea, isa ka sa pinakamababang Kristiyano. Biruin mo 400 meters below sea level. Kasi pag ang dagat sea level yan, level na level yan eh. Bumaba pa ng 400, kaya ang itong tinatawag na ocean o yung lawa na to, ito yung pinakamababang parte na talagang puro kasakiman. Kaya sabi sa Hebrews 13:5, manginag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. So may pangako eh, huwag kang masakim. Kasi pag masakim ka, pababayaan ka ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo maging mapagbigay. Itong si Judas, napakamasakim nito eh. So, dumudukot siya ng pera doon sa subot eh. Wala siyang ginawa kundi kumudis ng kumudis. Tapos sa bandang huli, ibinenta na niya si Kristo sa kasakiman.
Ano nangyari sa kanya? Namatay, nagbigti. Namamatay ito mga masasakim. At ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan, yan ang talagang naging resulta ng kasakiman. Nung sumamba sa Diyos-Diyosan ng Israel, naging masakim. Lumabas pati yung mga paglalasing, pagpatay. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan ay uri ng kasakiman eh. Kaya inaalis. Kasi kapag ikaw sakim ka, Diyos mo pa sarili mo, binibigyan mo ng kaluwalhatian ng sarili mo, hindi kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo naman natatangkilig ang Diyos sa mga tinatangkilig mo, sabi sa Proverbs 3:9. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilig. Pag sinabing tinatangkilig sa iyo yan, pera mo yan, kita mo sa negosyo, pinaghanap buhayan mo, o kaya naibigay sa iyo. So, tinatangkilig mo na yan. Pararangalan mo daw ang Diyos. Nang sa ganun, ang masaganang biyaya at pagpapala ibigay dahil hindi ka nasakit. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilig at ang mga unang bunga ng iyong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. At ang iyong mga alilisan ay aapawan ng mga alak. So, mapupuspos tayo ng biyaya ng Diyos. Kasi hindi ka nasakim. Kasi, tinan mo yun, kahit sakim yung Dead Sea, pinauulanan pa rin, di ba? Kasi mabait ang Diyos sa mga masasama. Pinapaarawan pa rin niya ng masama, binibigyan niya ng ulan ng masama. Mabait siya. Pero kita mo yung Dead Sea. Darating ang panahon, talagang maaaring matuyod siya. Kasi mababa siya. Kasi sa panahon na yun, kapag lumabas ang tao, masusunod, sobrang init na nun. Biruin mo, paglabas ng tao sa tribulasyon, sunog ka. So yung sobrang init na, pwedeng tumuyo yun eh. Pero sa ngayon, ang nangyayari, dumadami tubig, tinutunaw yung Antarctica eh. Kaya ngayon, baha ng baha kahit saan lugar, di ba? Kahit yung mga lugar na hindi binabaha, binabaha na ngayon. Kasi natutunaw na yung yelo sa Antarctica eh. Hindi naman na, siya pupunta yun, di sa dagat. Yun naman Dead Sea, hindi naman masusuplayan yun eh. Wala siyang connection eh. Hindi siya nagbibigay. Gusto niya tanggap ng tanggap, wala siyang binibigay. Kaya pinakaaba siya, pinakamababa, at walang nabubuhay sa paligid niya. Hindi ka magiging pagpapala sa nakapaligid sa iyo. Kailangan maging pagpapala ka sa nakapaligid sa iyo. At katulad ng mga ilog, diretso sa dagat yun eh. Yung mga sapa, pero yung lawa, may sariling tubig yung lawa eh. Sinasabi yung mga lawa yata nanggaling sa baksak ng mga malalaking asteroid eh. Pagbaksak nun sa lupa, laki-laking lawa nun eh. Napupuno ng tubig yung kaulan, wala namang koneksyon yun sa dagat o sa ilog. Kaya nagkakaroon ng lawa. Isa yan sa Dead Sea, pero kung tawagin, sea. Nasa border yan ng Israel tsaka Jordan. Yan Dead Sea na yan, huwag tayong gagaya sa Dead Sea. Kasi ang mangyayari dyan, meron nga lalabas na tanim, maliliit. Maliliit na tanim lang, parang kutong lupa lang ito. Tapos ang nakapaligid, tuyot, puro bato. Yung mga bahay ito, mga iyero, kinakalawang. Kasi concentrated masyado, pag pumunta ka doon, lulutang ka eh. Kahit di ka marunong lumangoy, pwede ka doon eh, lulutang ka doon eh. 9 times yung yung salinity nun eh. Napakatindi. Yun ang pinakikita ng Diyos sa atin, kahit man lang sa body supporter, pinakikita niya na meron talagang pinakamababa, meron pinakamasamang nilikha siya, yung Dead Sea. Kaya Dead Sea. Kaya ibinibilang kang patay eh. Kapag masakit ka, patay ka eh. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyosa. Ang Diyos mo, sarili mo, Diyos mo ang salapi. Sabi sa 1 Timothy 6, dadapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silot sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang nagpapalubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba'y nasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Yung gustong magpayaman, ng madaling pagpapayaman, parurusahan eh. At saka yung pag-ibig sa salapi, tingnan nyo, yung mga iniibig sa salapi, kagaya ng mga prostitute, mga karnaper, holdapper, madaling yumayaman yan, pero kita mo, saan napupunta? Nagiging masamang-masama. Pero may pag-asa sila. Pag sila'y sumampalataya, maliligtas. Kasi lahat tayo makasalanan. Isa dyan si Magdalena eh.
Si Magdalena, prostitute ng bayan eh. 7 masasamang espiritu lumabas sa kanya, pero nung nagsisi, tinanggap siya ng Panginoon. So may pag-asa yan, mahal ng Diyos yan. May mga pag-asa, ang mga walang pag-asa, yung nakakilala na sa Diyos, tapos tumalikod sa Diyos, hindi na madadala sa pagsisisi. Yan ang nakakaawa, sabi sa Hebrews. Yan ang pag-iingatan natin eh. Yung mahulog ka sa pananampalataya. Kaya kung ang pananampalataya mo ay talagang lubos at sa kalooban mo, sariling kalooban mo, pinili mo si Kristo at hindi ka tatalikod kailanman, nasa kaloob-looban mo o sa puso mo, nakikita ng Diyos ang puso natin o kaloob-looban natin. Alam ng Diyos kung sino talaga sumasampalataya sa atin, kaya hindi niya tayo inaalis eh. Pinapanatili tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero pag binunot ka na, nahiwalay ka na, wala nang pag-asang makabalik pa. Magsabi kayo sa akin sa LCD na tumalikod na nakabalik. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Gusto kong makakita ng pruwebe. May kilala ba kayo tumalikod sa LCD nakabalik pa? Kahit isa lang. Kahit kalahati. Kalahati. Wala akong natatandaan eh, na tumalikod tapos nakabalik pa, wala na. Kasi masisira ang Biblia pag nakabalik yun. Babasahin ko. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Umpisahan ko sa 4. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. So, yun ang sinasabi ng Diyos. Pero ito, yung totoo talaga nakatanggap ng Espiritu Santo ito, ha? Nakalasap talaga ng kaginawan at talagang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakaalam na magaganap na propesiya. Nakaintindi. Nagsalita ng iba't ibang wika, naging anak ng Diyos, at saka naiwalay, hindi na pwedeng pang makabalik sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi aso na pagkatapos sumuka, kakainin. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong maging malahininga dahil isusuka. Sabi sa Revelation 3. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit, kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Hindi ka natatanggapin ng Diyos. So yung dayaya at pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin, yung nakakakilala pa tayo, nakakaunawa. Kasi ngayon, alam nyo, pag pumunta kayo din sa profile ko, makikita nyo dun yung si Kiboloy, 3 yung nagsasabi siya si Jesus Christ. Yung isa si Cyril na taga-Siberia, yung isa si David na taga-London, yung isa si Kiboloy sa Pilipinas. 3 na, nagsasabing sila si Jesus Christ. Kasi dun sa profile ko, nakikita ko yung ano na yun eh. Yung kay Kiboloy, 3, nasa news yun. Sa US. Biruin mo si Kiboloy, anak, siya si Jesus Christ. Tapos yung dalawa, so ibig sabihin, bababa na Panginoon talaga, sabi. Maririnig nyo, may nagsasabi, ako ang Kristo, ako si Jesus. Huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat darating ang Panginoong Jesus parang magnanakaw. Ang unang makakakita tayo eh. Kung paano mo siya nakita, kung gaano siya magiging katulad kanya. Kaya kapag nakita natin ng Panginoong Jesus, ibig sabihin, nirarapture ka na. Ibig sabihin, kasi magiging katulad ka ng Panginoong Jesus. Tapos, lilipad tayo doon sa ere, magmimit tayo doon sa ere. Yun ang plano eh, magkikita-kita doon sa ere, tapos dadali tayo ni Kristo sa bahay niya. Tapos, pag dinala tayo doon sa bahay, itatago tayo sandali. Para na sa ganun, yung galit ng Diyos makaraos. Sabi sa Isaiah, Isaiah 26, 20-21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo, magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas.
sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugot, hindi matatakpan ng kanyang nangapatay. So malapit na yung wrath of God o yung galit ng Diyos o yung tribulation period. Pero bago dumating ang tribulation period, kukunin tayo ng Panginoon, tapos itatago tayo doon sa kwarto, sabi sa John 14. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo, at pag naipaghanda ko na kayo, kukunin ko kayo. Hindi na kayo mahihiwalay sa akin. Kaya itinuturo sa atin ng Diyos yung generous giving. Ang unang ibibigay natin yung ating kaluluwa at espiritu sa Diyos eh. Nagiging born again tayo, at ang susunod na ibibigay natin yung katawan. Iaalay natin ang katawan, at saka ngayon natin ibibigay lang yung mga nasa atin. Yung pera, panahon, oras. So ang napakahalaga yung espiritu at kaluluwa muna ibibigay sa Diyos, tapos iaalay ang katawan, tsaka lahat ng nasa iyo. So alam ng Diyos yan, kung sino sa atin talaga yung generous giver, na ibinigay na niya talaga ang lahat-lahat sa Diyos, at nakakapaghari ang Diyos sa Kanya sa lahat-lahat. In Jesus' name. Amen.